Anyway, natatandaan mo ba ang prinsipeng nagpatalsik kay Alec? Ito na siya ngayon. Siya at ang iba pa ay kasalukuyang hinahabol sa isang dungeon ng dalawang halimaw na uod. At hindi maintindihan ng prinsipe kung paano ito nangyari dahil hindi pa siya nahirapan sa ganitong uri ng halimaw noon. Inutusan niya si Lainey na gumamit ng mahika para agad silang mapatay at sinubukan naman ito ng prinsipe. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi gumagana ang mahika niya ngayon. Tinawag siya ng prinsipe na walang silbi at nagpa siya na kailangan na lang niyang putulin ang mga halimaw ng mag-isa. Ngunit nang lumingon siya at subukang hiwain ang isa, tumalbog ang kanyang espada, at sa sandaling ito niya napagtanto na baka matapos na siya. Kinuha ni Lainey at ng kabalyero ang prinsipe mula sa sahig pagkatapos niyang mabalibag at nagsimulang tumakbo patungo sa labasan. Samantala, sinusubukan ng prinsipe na alamin kung ano ang maaaring naging mali. Dati ay mas malakas ang kanyang mga swing at ngayon na iniisip niya ito, napagtanto niya na ang pagbaba ng kanyang lakas ay nangyari mismo noong pinatalsik niya si Alec palabas ng team. Gayunpaman, sa halip na tanggapin na si Alec ay talagang tumutulong sa koponan, ang prinsipe ay dumating sa conclusion na si Alec ay tiyak na naglagay ng sumpa sa kanya upang makaganti. Matapos makatakas sa dungeon, ang prinsipe ay pumunta upang makita ang isa sa mga maharlikang salamangkero, si Vaughan Forners, upang suriin kung mayroong sumpa na inilagay sa kanya. At pagkatapos ng isang maikling mahiwagang pag-scan, sinabi sa kanya ni Vaughan na walang sumpa. Hindi makapaniwala ang prinsipe dahil walang paraan na mahihirapan siyang linisin ang ika-30 palapag kung hindi siya isinumpa ni Alec. Ngunit alam ni Vaughan na mayroong isang anti-magic field sa ika-30 palapag. Kaya, sinabi niya sa prinsipe na malamang nananghina lang siya dahil hindi gumagana ang kanyang support magic. Nanunuya ang prinsipe at sinabing lahat ng support magic ay walang silbi na basura na inaasahan ng mga duwag tulad ni Alec. At ginagawa ni Vaughan ang kanyang makakaya upang manatiling kalmado sa harap ng mga kalokohang ibinubuga ng prinsipe. Gayunpaman, kakaiba para sa kanya na hindi binalaan ni Alec ang prinsipe tungkol sa anti-magic field doon ng maaga dahil siya ang maalamat na estudyante na nakarating hanggang sa ika-68 palapag. Tumawa ang prinsipe at sinabi kay Vaughan na walang paraan para makagawa ng ganoong bagay ang isang hangal na tulad ni Alec. Kaya, malamang na tsismis lamang ito na kumakalat sa kanilang mga sarili. Hindi na nag-abalang ituwid ni Vaughan ang prinsipe dahil walang lunas sa mayabang na kahangalan. Ngunit bigla na lamang, isang gwardya ang pumasok sa silid upang ipaalam sa prinsipe na nais siyang kausapin ng hari tungkol sa sitwasyon kay Alec. Umiti ang prinsipe dahil sa palagay niya ay kakampi niya ang kanyang ama. Ngunit pagdating niya, sinimulan ng hari ang pagkukwento tungkol kay Eldest. Ipinaliwanag niya na si Eldest ay isang salamangkero sa korte na kanyang ipinatapon nilang taon na ang nakalilipas at sinabi ng hari na isa siyang napakahangal. Si Eldest ay isang maharlika na may lakas ng loob na humarap sa kanya, ang hari ng Galdena, at sabihin sa kanya na maliban kung babaguhin niya ang paraan ng pagtrato sa mga karaniwang tao at mga salamangkero sa korte, isang malaking trahedya ang mangyayari sa bansa sa malapit na hinaharap. Nagsalita ang prinsipe at sinabing nararapat na palayasin si Eldest dahil dapat pagsalitaan ng maharlika ang hari sa maayos na paraan. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit tinawag siyang hangal ng hari. Matapos palayasin si Eldest, inalisan siya ng kanyang titulong maharlika at nagpas siyang pumasok sa Akademya ng Mahika, pinatahimik ang kanyang mga kritiko gamit ang kanyang pambihirang kasanayan at nagtapos bilang isang valedictorian. Gayunpaman, kahit na maaari niyang piliing gawin ang anumang bagay gamit ang kanyang katanyagan at kapangyarihan, may kamangmangan niyang piniling bumalik sa kastilyo at magtrabaho bilang isang salamangkero sa korte. Noong panahon niya bilang isang salamangkero sa korte, patuloy niyang sinasabi sa hari na ang mga karaniwang tao ay hindi walang kwenta, at kailangan niyang baguhin ang paraan ng pakikitungo niya sa kanila hanggang sa tuluyan siyang mawala pagkalipas ng isang taon. Hindi masyadong pinag-isipan ng hari si Eldest noong panahong iyon. Ngunit kamakailan lamang, nagsimula siyang magtaka kung tama ba si Eldest, kaya naman inutusan niya ang prinsipe na galugarin ang dungeon. Gusto niyang makita kung ang mga maharlika ay tunay ngang likas na mas magaling kaysa sa mga karaniwang tao. Ngunit kung isa sa alang-alang ang kalagayan ng prinsipe, mukhang mali siya. Sinabi niya na maaaring panahon na para baguhin ang kanilang patakaran ng diskriminasyon laban sa mga karaniwang tao. Kaya, mula ngayon plano niyang kumuha ng mga may talento, anuman ang kanilang pinagmulan. Natigilan ang prinsipe at sinabi sa kanyang ama na magiging kahihiyan sa kanilang pangalan ng pamilya kung tatanggapin nila ang mga karaniwang tao bilang kapantay. At kinilala ng hari na siya ang nagpalaki sa prinsipe na maniwala roon. Ngunit kailangang magbago ang mga bagay-bagay.
Sinubukan ng prinsipe na mga tuwiran na ang pakikasama sa mga karaniwang tao tulad ni Alec ay haantong lamang sa kasawian. At ginamit niya ang kanyang kasalukuyang kalagayan bilang patunay nito. Ngunit bigla na lamang, isang gwardya ang dumating at iniabot kay Regulus ang natira sa aklat na isinulat ni Alec. Ipinaliwanag ng hari na bago siya umalis, gumawa si Alec ng isang komprehensibong gabay kung paano linisin ang ika-30 palapag ng dungeon para kay Regulus, ngunit pinunit ito ni Lainey bago pa man niya ito makita. Hindi makapaniwala ang prinsipe sa kanyang naririnig, kaya sinabi niya sa kanyang ama na hindi maganda ang kanyang pakiramdam at humingi ng paumanhin. Habang paalis si Regulus, kinausap ng hari si Vaughan at sinabi rito na kahit mahirap ito, pahahalagahan niya kung tutulungan niya si Regulus hanggat maaari. At nangako si Vaughan na gagawin niya ang kanyang makakaya. Samantala, nagkakaroon ng mental breakdown si Regulus dahil kung talagang maalam at may talento si Alec sa buong panahong ito, nangangahulugan nito na siya ang problema sa lahat ng oras at hindi niya yun matatanggap. Samantala, sa panig ni Alec, kasalukuyan niyang hinihiling kay Loki na ipaliwanag kung bakit ayaw niyang gumamit ito ng mahika laban sa boss. Nauunawaan niya na ang mga artifact ay makapangyarihan. Ang boss ay dapat na immune sa mga pisikal na atake, kaya sa tingin niya ay hindi niya ito mapapatumble gamit lamang ang espada. Gayunpaman, sinabi ni Loki na hindi niya inaasahan na matatalo ito ni Alec gamit ang espada. Gusto lang niyang magpanggap itong isang melee fighter para hindi asahan ng boss na gagamit siya ng mahika. Naunawaan ng iba ang plano, ngunit hindi maintindihan ni Kreisha kung bakit kailangan nilang pagdaanan ang pagsisikap na linlangan ang halimaw. Kaya ipinaalam ni Loki sa kanya na ang boss na ito ay kasing talino rin nila. Nahirapan paniwalaan iyon ni Alec, at naunawaan ni Loki kung bakit siya magdududa. Ngunit ang hinihiling lang niya ay manatili si Alec sa paggamit ng kanyang espada, kahit man lang hanggang sa magbigay ng senyas si Loki. Pumayag siyang sumang-ayon sa plano ni Loki. At dahil doon, sinabi ni Loki kay Kreisha na may kailangan siya ng tulong nito. Matagal bago makarating sa kanyang mga kaibigan ang naglalakad, kaya gusto niyang gumamit ng teleportation magic, ngunit wala siyang sapat na mana para gamitin ito ng mag-isa ngayon, kaya kailangan niya ang tulong ni Kreisha. Nataranta ang iba nang mabanggit ang mahika ng teleportasyon dahil isa itong pambansang sekreto na maingat na binabantayan at ang simpleng pagkaalam lamang nito ay maaaring magdulot sa kanila ng problema. Ngunit wala nang ibang pagpipilian dito. Kaya napagpasyahan nilang isisi na lang kay Loki ang lahat kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Habang iginuguhit ni Loki ang bilog at ipinapakita kay Kreisha kung paano gumagana ang teleportasyon, kinausap ni Alec si Yora at tinanong ito kung mapagkakatiwalaan ba niya si Loki. Sinabi ni Yora sa kanya na personal niyang hindi gusto ang personalidad ni Loki, ngunit sa isang seryosong sitwasyon, maaari kang umasa sa kanya para matapos ang trabaho. Halimbawa, ipinaalam niya kay Alec na 2 taon na ang nakalilipas, pinangunahan ni Loki ang isang malawakang pagsalakay sa mataas na kahirapang dungeon. At salamat sa kanyang pagpaplano, nagtagumpay ang misyon ng walang kahit isang nasawi. Dahil doon, nagpasya si Alec na magtiwala ng buo sa plano ni Loki. At nang handa na ang bilog ng teleportasyon, pumasok silang lahat. Namangha si Yura dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng totoong mahika ng teleportasyon na kumikilos. Ngunit sinabi niya rito na isa lamang itong pinasimpleng bersyon na magpapadala sa kanila sa lokasyon na kanyang pipiliin. Kaugnay nito, binalaan niya ang lahat na ite-teleport niya sila mismo sa harap ng boss, kaya dapat ay handa na silang lumaban sa sandaling lumapag sila. Pagkatapos ay inactivate ni Loki ang teleportation circle, at sa isang iglap, nawala silang lahat sa lugar at lumapag mismo sa harap ng iba pang miyembro ng grupo ni Loki na nakikipaglaban sa Dark Knight. Ginagawa ng dalawa ang kanilang makakaya upang pigilan ito hanggang ngayon, ngunit hindi pa sila nakakagawa ng malaking pinsala, at nauubusan na sila ng lakas. Ngunit sa kabutihang palad, tumalon si Ornest upang bigyan sila ng pagkakataong umatras. Nakipagbangga siya sa Knight at habang nakatuon ang Knight kay Ornest, sinubukan ni Alec na palihim na salakayin ito mula sa likuran para sa isang palihim na pag-atake, ngunit agad siyang tumugon at tumalon sa hangin upang maiwasan ang atake. Pagkatapos ay sumugod ito sa kanilang dalawa. Samantala, lumapit sina Loki at Kreisha upang tulungan sina Raywell at Marbel sa kaligtasan. Ang baluti ng kabalyero ay napakatibay, at sa hitsura nito, walang tao sa loob, ngunit wala itong pinagkaiba kay Ornest. Tumakbo siya pasulong upang sugurin ang kabalyero, at sinubukan ng kabalyero na talunin siya. Ngunit planado na iyon ni Ornest. Kaya, itinusok niya ang kapa nito sa lupa, na nagbigay kay Alec ng perpektong pagkakataon na hiwain ang ulo ng kabalyero.
Habang bumagsak ang metal na helmet sa lupa, napaisip si Alec kung sapat na ba talaga iyon upang talunin ang halimaw. Ngunit hindi kailanman naging ganoon kadali ang mga bagay sa mga sitwasyong tulad nito. Biglang nagsimulang gumalaw muli ang kabalyero na may 12-dosenang mga kakaibang galami na lumabas sa leeg nito. At malinaw na ito ay isang walang kamatayang mangangabayo na walang ulo. At ang ibig nilang sabihin ay ang halimaw na napatay nila kanina ay ang kabayo nito. Nawala si Alec sandali sa pag-iisip at nang makabawi siya ng focus, natagpuan niya ang dulahan sa hangin sa itaas niya na naghahandang sumugod. Itinaas niya ang kanyang espada upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit halos hindi niya napigilan ang atake nito. Mas malakas at mas mabilis ito kaysa dati. Kaya napagtanto ni Alec na kanina pa ito nagpipigil, at nangangahulugan ito na mas magiging mahirap ang laban mula ngayon. Ngunit mabuti na lang at hindi niya kailangang harapin ito ng mag-isa. Habang nakaharap ni Alec ang kabalyero, nag-spam si Yore ng mga buff kay Ornest. At nang handa na siya, sumugod siya at tinamaan ang kabalyero ng buong lakas, na nagbigay kay Alec ng pagkakataong mapatamba ito pabalik. Hindi makapaniwala si Alec kung gaano katibay ang baluti ng bagay na iyon. At kung ang espadang ito ay hindi isang artifact, hindi sana ito magtatagal na madurog dahil sa lakas ng mga atake ng kabalyero. Hindi pa kasama rito ang katotohanan na dahil ang knight ay undead, kahit ilang beses nila itong tamaan, palagi itong magre-regenerate at babangon muli. Napag-usapan na, nagawa ng knight na iangat muli ang ulo nito at muling idikit ito sa katawan nito bago nagpakawala ng isang nakakatusok na sigaw na nag-iwan sa lahat ng nalilito. Pagkatapos ay tinarget nito si Alec at sinipa siya ng buong lakas, na nagpalipad kay Alec pabalik ng may napakabilis na bilis. Ngunit sa kabutihang palad, bago pa man siya tumama sa pader, nakagamit si Yore ng barrier para maibsan ang pagtama niya. Tumakbo siya palapit para tingnan kung ayos lang si Alec. At sinabi niya rito na ayos lang siya. Hindi niya inaasahan na ganito kagaling gumamit ng martial arts ang kabalyero. Kung hindi siya iniligtas ni Yore gamit ang barrier na yun, malaki ang posibilidad na namatay na siya ngayon. Kaya, tinanong niya si Loki kung gaano pa katagal niya kailangang makipaglaban gamit ang espada. Nasa kalagitnaan pa rin ng kanyang paghahanda si Loki, kaya sinabi niya kay Alec na kakailanganin niyang maghintay ng 5 minuto pa. Madaling sabihin iyon, ngunit muntik na siyang mamatay sa bagay na iyon ngayon, at 3 potion na lang ang natitira sa kanya. O halos hindi na siya nakakatayo ngayon, kaya sinigawan niya si Alec na bumalik sa laro, at ginawa ng dalawa ang kanilang makakaya para panatilihing abala ang kabalyero sa susunod na ilang minuto. Kalaunan, natapos na ang 5 minutong paghahanda ni Loki, kaya nag-activate siya ng isang higanting magic circle at nagsimulang tumawa. Nang makita ito, nataranta ang kabalyero at sinugod si Loki, tinamaan ito sa dibdib. Ngunit iyon mismo ang gustong mangyari ni Loki. Nabunyag na ilusyon lamang ang lahat ng ito at ang higanting bilog na mahika ay isa lamang panlilinlang upang akitin ang kabalyero sa isang patibong. Nang sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang yelo sa ilalim ng mga paa ng kabalyero habang ang tunay na Loki ay nanunood mula sa tuktok ng tore. Pagkatapos ay tinapakan ni Ornest ang isang teleportation trap na inilagay ni na Loki at Krisha at siya ay ipinadala sa likuran ng kabalyero, na nagbigay daan sa kanya upang matamba ito pasulong, bago tumalon pababa mula sa arko si Marvel gamit ang isang overhead swing. Nagawa ng kabalyero na umiwas sa daan, ngunit bahagi rin iyon ng plano dahil naglagay si Loki ng isa pang ice trap upang bawasan ang bilis nito. Napagtanto ng kabalyero na si Loki ang nasa likod ng lahat ng mga patibong, kaya umakyat ito sa tore para patayin siya. Naglabas si Loki ng isang magic blade upang pigilan ito, ngunit nag-alala si Erwel dahil hindi sapat ang lakas ni Loki para hawakan ang kabalyero ng mag-isa. Gumawa siya ng mga paghahanda sa pamamagitan ng paghingi kay Yore na maglagay ng 7 beses na pagpapahusay ng lakas sa kanya. Pero hindi sanay ang katawan niya sa ganitong uri ng paghihirap, kaya halos hindi siya makatiis. Habang pinapanatili ni Loki ang kabalyero na abala, gumamit si Yore ng isang spell na panggapos para mahuli ito sa pwesto. Pero nagawa pa rin ng kabalyero na tamaan si Loki, dahilan para matambush siya sa arko at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, hindi nagpakita ng pag-aalala si Loki dahil ang lahat ay nangyari ayon sa inaasahan niya. Kaya, habang pababa siya, sinabi niya kay Alec na handa na ang lahat at oras na para tapusin niya ang trabaho. Ito na ang katapusan ng episode 4. Mag-subscribe para hindi palampasin ang susunod. Salamat sa panunood.